Day 28 na po ng impeachment trial at pinaharap sa korte ang pinsan ni Chief Justice Renato Corona na sinasabing bumili raw ng lote ni Mrs. Cristina Corona sa Marikina. Binusisi ng prosecution kung bakit nanatiling nakapangalan kay Mrs. Corona ang titulo ng nasabing lupa kahit matagal na pala itong naibenta. Live mula sa Senado, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, isa sa basehan ng prosekusyon sa kanilang Article Number 2, yung sinasabing hindi raw pagdedeklara ng ilang ari-arian ni Chief Justice Renato Corona sa kanyang SALN. Kasama dyan yung 7 lote raw sa Marikina na pag-aari nilang mag-asawa. Kaya kanina, iniharap ng depensa bilang testigo nila yung nakabili raw ng lote na yan, ang 70 taong gulang na si Demetrio Vicente. Yes. So help you God. Si Demetrio Vicente ang pangontra ng depensa sa testimonya noon ng prosecution witness, ang Register of Deeds ng Marikina, na nasa pangalan pa ni Mrs. Cristina Corona ang 7 titulo ng lupa sa Marikina na may laking 1,700 square meters. Sabi ng depensa na ibenta na raw ito noong 1990 at ang nakabili nga raw ay si Vicente sa halagang halos 510,000 pesos. Pero hanggang ngayon daw di pa niya naipapalipat sa kanyang pangalan ang titulo ng lupa. Kampante naman daw siyang di pa nakapangalan sa kanya ang ari-arian kahit lumipas ang mahigit 20 taon dahil hawak naman niya ang deed of absolute sale. Kaya kung hindi kinarehistro sa pangalan ko, nawalan na ako ng pera na mai-transfer sa pangalan ko. Ngayon nagpagawa ako ng bahay doon. Kaya doon ako nakatira ngayon. Ako ang nagbabayad ng amilyar dahil akin na yung property. Ano po ang pakialam kung meron si Mrs. Corona dyan sa 7 lote na yan ay pinagbili sa inyo? Wala na ho. Sa pakialam dahil hindi na po sa kanya yun. Akin na yun dahil meron akong deed of sale. In other words, it is not merely a make-believe transaction, Your Honor. It is an honest-to-goodness transaction. Inamin din ni Vicente na binili rin niya ang isa pang lupa mula naman sa kapatid ni Mrs. Corona. Di nga lang daw niya kayang bayaran ang transfer tax. Di raw niya matandaan kung magkano pero malaki raw ito. Lumabas din sa cross-examination na kamag-anak pala niya mismo, si Chief Justice Renato Corona. Test kasi doon ang nanay ko yan. Ayun, kayo po may relasyon. May idea po ba kayo kung magkano inyo ibabayad at hindi nyo na ipalipat sa pangalan yung titulo? Hindi, dahil trusted ko yung pinagbilang ko dahil kamag-anak ko namin eh. Kamag-anak. Kaya hindi nyo pinalipat dahil kamag-anak nyo si Chief Justice Corona. Ganun po ba ang dahilan? Actually, second kasi ko yan eh. Pinuna rin ng prosekusyon ang ilang detalye sa deed of sale. Halimbawa ang parehong date daw ng pagkuha ng sedula ni na Vicente at Mrs. Corona at ang pagpapanotaryo ng deed of sale sa Makati habang pareho naman daw silang taga Quezon City. Sino po ba ang gumawa nitong deed of sale na ito? Yan ho, nakaprepare ng deed of sale na yan nung mabayaran ko. Hindi po ninyo alam kung sino nag-prepare nito? Sino nag-draft? Abogado ho. Hindi nyo kilala? Hindi ko kilala, pero humarap po ako, nag-oath-taking ako doon sa abogado. Nag-oath-taking po kayo? Pirma ko yun. Sinasabi po dito, doon sa receipt from Maria R. Corona. Hindi po ba ibig sabihin na nagbayad ay si Maria Cristina R. Corona kasi sabi nga, receipt from? Hindi po. Dahil hindi ko pa itatransfer sa pangalan ko yan, kanya ando pa rin sa pangalan niya. Ang ibig po niyong sabihin, yung pera sa inyong bulsa nang gagaling, opo. Pero ang resibo ay sa pangalan ni Mrs. Corona. Tama po yun. Ganun po ba yun? Pinakita rin ng prosekusyon ang sertifikasyon ng Makati RTC na ang nakasaad na nagnotaryo ng deed of sale na isang attorney Beatriz Mantoya ay hindi lisensyadong magnotaryo sa Makati. Sa isang statement, giniit ni Mrs. Cristina Corona na bagamat kamag-anak ng kanyang asawa ang nakabili ng kanyang lote sa Marikina, nagbayad pa rin daw sila ng broker's fee. Mula nang maibenta ang lote, ngayong taon na lang daw nila muling nakita si Vicente nang malaman daw ni Mrs. Corona na nasa pangalan pa rin niya ang naturang ari-arian. Bago nito, hinarap ng depensa si Araceli Bayuga, ang Chief Judicial Officer ng Korte Suprema na in charge sa Cash Collection at Disbursement Division. Sa record daw ng Korte, lumabas na sa kabuo ay aabot sa 21.6 million pesos ang natanggap ni Corona mula 2002 hanggang 2011. Pero nasa may mahigit 5.8 million pesos lang nito ang sweldo ni Corona. At ang malaking bulto ay yun daw allowances, bonuses, cash gift at iba pang benepisyong natanggap niya.
Kung nooy sinabi ni BIR Commissioner Kim Henares na walang record ng BIR ng Alpha List mula sa Korte Suprema mula 2002 hanggang 2005, ang Alpha List na naglalaman ng listahan ng lahat ng empleyado ng isang tanggapan na nabawasan ng income tax. Sinabi ngayon ni Bayugan na siya raw mismo ang nagsumite nito sa BIR. Pinakita niya sa impeachment court ang dokumento na may tatak na natanggap ng BIR ang mga nasabing dokumento. Jessica, lumutang din sa impeachment trial kanina na 1992 ay dineklara pa daw sa SALN ni Corona yung kanyang property sa Marikina. Pero ang sagot naman dyan ng depensa, irrelevant na daw yung punto na yan dahil hindi pa naman daw Chief Justice si Corona noong mga panahon na yan, kaya hindi pa yan kasama sa mga basehan ng impeachment. Jessica. Okay, Ruth, malinaw na inattempt ng prosecution to question the credibility ni Mr. Vicente. Tama ba? Tama, Jessica. Actually, may ilang points nga dyan na hinaharang kanina yung mga questioning kanina ng prosecution doon sa witness. No? Pero mismong si Senator Enrile yung nagsabi na kailangan nga daw talaga ma-establish yung credibility nitong si Vicente. Okay, so ano pa ang aasahan bukas? Jessica, sa mga dokumento na nilabas ng defense team, medyo mahaba yung listahan ng mga pinasabpina nila ng mga witnesses. Kasama dyan yung register of deeds ng Quezon City at ng Taguig at yung ilang resource persons din tungkol or witnesses din tungkol dun sa mga sinasabing condominium daw na nabili umano ni Corona at ng kanyang asawa. Meron ding pinasabpina na isa pang tao na magsasalita naman tungkol doon sa mga detalye tungkol sa Basa Guidote Enterprises, yung sinasabing kumpanya ng asawa ni Chief Justice Corona. Okay, isa pang malaking issue ngayon ay nani-raise din ng ilang mga senator judge at I think even members of the prosecution, no, yung bakit may pinayagan pa lang tiga Supreme Court na mag-testify gayong nung ang prosecution ang humihingi ng sabina or witnesses from the Supreme Court hindi sila pinayagan. Jessica, actually ang nag-manifest yan kanina, no, itong si Senator Francis Pangilinan. At ang naging sagot naman dyan ng depensa at nabanggit din yan ni Presiding Officer Enrile kasi nga daw yung testigo kanina na galing sa Supreme Court, ang testimonya naman daw niya ay tungkol lang sa facts, tungkol dun sa mga iba't ibang detalye ng kaso. No. Sinabi niya na hindi naman ito tungkol dun sa mga secret or confidential matters na pinagbabawal ngang mailabas ng Korte Suprema. Okay, dun sa legal expert natin kanina, si Attorney Rowy Daroy Morales, no? Sinabi niya na hindi malaking issue masyado kung saan nanotaryuhan yung isang sale. It doesn't matter kung Makati yan o Quezon City for as long as merong deed of sale. Ang sinasabi niya nga yata kanina na it was just to make the document public, no, para lang mai-release sa public. Pero ang nakita naman natin na doon sa line of questioning nung prosecution, no, na pati yung dates of yung pagkuha ng sedula, na parang ang daming mga coincidences dyan, na parang ginagawa nila, parang sineset up lang nila, na parang biglang nakahanda na kaagad yung deed of sale. At pinunto rin nga nila kanina, mismong si Chief Justice Corona daw ay naging testigo sa pagpirma niyang deed of sale. So parang ang pinapalabas nila na baka naman na gamit lang itong si Vicente na hindi naman tunay yung transaction at yan din yung pinunto ng ilan din sa senador kanina na kailangan nga talagang i-prove nitong prosecution na talagang nag-exist nga, na hindi nga nag-exist yung transaction na yan. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.